Hello po mga kababayan, mga katokis, no? At sa ating mga members, subscribers, followers, no? Magandang araw po sa inyong lahat and welcome po muli sa Simply Talkies Vlog. Andito lang po tayo mga kababayan dito sa Chula Vista, no? Dito po sa parkingan ng Target Chula Vista. No? Anyway, habang tayo'y nag-aantay sa ating mga kasamahan na namimili dyan sa loob ng Target, tayo po'y magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaction dyan po sa mga political issues at balita sa ating bansa. So shout out po muna sa lahat ng ating OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga guro, at may God bless the Philippines and may God save the Philippines from the evil Dutertes. So pag-usapan natin mga kababayan, ito na namang nananaratiba ni Harry Roque na pugante. O, bakit sinabi nating pugante? Di ba? Wala yan sa bansa. Tinatakbuhan niya yung Quadcom, no? Ang lakas magsalita, no? Laban sa gobyernong Marcos sa Kongreso, hindi naman siya humarap sa Quadcom, no? Kasi po ano po yung bago niyang naratiba. Simula nung na-impeach si Sara Pusit Duterte na amo niya, na iniidolo niya, no? Pareho po silang mga sinungaling ng Kongreso nung Pebrero 5, nagdadakdak po siya sa kanyang social media account, no? Sinasabi niya po, no, na balakid daw di umano si Sara Pusit Duterte sa hangarin ni Speaker Martin Romualdez at Sandro Marcos sa 2028 presidential race. Oh, totoo yun? Ha, Harry Roque? Saan mo nasagap na balita yan? Paano yan nasabi ni Harry Roque? Di ba po ba ang una na pumirma na pangalan doon sa 215 signatures para ma-impeach si Pusit ay si Congressman Sandro Marcos? At yung huling-huli, yung ika-215 ay walang iba kundi yung kanyang tito na si Speaker Martin Romualdez. Parehong Ferdinand G. Ferdinand. O di ba Ferdinand din naman ang pangalan ni Sandro? Ferdinand din ang pangalan ni Speaker Martin. O, yun po ang pinanghuhugutan ni Harry Roque. Nadamay na si Congressman Sandro Marcos dahil siya di umano, alam naman nyo, no? Sabi nga ni Sandro Marcos, hindi naman na-surprise yan na ako lang ang unang pumirma dyan. It doesn't mean necessary na ako ang nag-initiate niyan. Ako lang ang unang naglakas loob na pumirma sa support impeachment. And then follow through na lang sila mga kababayan. So yung po sinasabi ni Harry Roque na naratiba, na balakid si Sara Duterte sa ambisyon ng magtito na tumakbong presidente or vice-presidente, no? Siguro presidente si Speaker Martin at baka gawin niyang vice-presidente si Sandro Marcos. Why not Coconut Roque? Pag yan ang nagtandem, yang magtito sa first and second position, alam na. Kahit na lumabang pa si Lenny saka kung sino pang gusto niyang isama, alam na. Yan ang dapat nating iluklok, no? Si Speaker at si Sandro. Yan naman ang may mga malasakit sa taong bayan, no? Ginagawan lang ng masamang naratiba o kwento ang ating Speaker Martin. Wala naman silang mapakitang ebidensya ng kabalbalan nito, no? Tulad nga po ng palagi kong sinasabi, evidence of katiwalaan, yan ang solid proof. Hindi yung puro kayo dakdak sa social media nyo, sinasabi nyo ganito si Speaker, ganito si PBBM, ganito si FL Lisa o sino pa na kakampi ng administrasyon na wala kayong pinapakitang ebidensya. At kung meron mang kayong ebidensya, bakit nyo dadalhin sa
court of public opinion. Idiretso nyo sa corresponding korte, kung sa sandigan man yan, sa ombudsman man yan, o sa proper court. Hindi ang ginagamit nyo ay trial by publicity. Wala po eh. So wala kayo pang napapatunayan sa lahat ng naratibang binanggit ninyo. Bangag ang Pangulo, nag-aadik ang Pangulo, magnanakaw ang administrasyong ito, at kung ano-ano pa. Puro daldal lang naman. Pati yung sinasabi nyong sasampalin nyo si ganito, sasampalin nyo si ganito, at kung sino-sino pang gusto nyong sampalin, pero wala naman kayong nagagawa. At itong sinasabi ni Harry Roque, well, opinion mo yan. Sana yung opinion mo magkatotoo. Kung balakid man si Sara Duterte, kagagawan niya yung nangyari sa kanya. Dahil nilaglag niya ang sarili niya. Paano niya nilaglag ang sarili niya? Tingnan mo yung kagaguhan niya. Dahil sa masama niyang pag-uugali, dahil feeling niya, kaya niyang hawakan lahat ng tao sa gobyerno dahil second highest leader of the land siya, sa kanyang mga kamay at sa kanilang mga leeg, hindi po pwede yun. Even though you are the second highest leader of the land, meron pa ring mga limitation. Tandaan mo, you have co-equal branch of government. At the same time, hindi ikaw ang presidente. Pilinggera ka lang. O di ba, Roque? Yung amo mo, pilinggera. Kung balakid man siya, di balakid siya. Yan ang opinion mo. Pero sa akin, maski na tumakbo pa si Sara Pusit, kung iaalaw pa din siyang tumakbo, kung hindi man siya ma-impeach, hindi siya ma-perpetual disqualification, so be it, tumakbo siya. Di ba nga ang sabi ni Larry Gadon, katawa-tawa kayo. Wala kayong 32 million. Huwag nyong ariin na 32 million ang mga DDS. Di ba? Hindi kayo ang buong 32 million. Wala nga kayong bilang. Sabi nga ni Larry Gadon, baka 5 million lang kayo. Ang sabi ko nga, baka wala nga kayong 1 milyon. Baka wala pa kayong kalahating milyon. Di sana kung may 32 milyon kayo, pinalabas nyo na yan. Gumawa na kayo ng, pinatotohanan nyo na yung destabilization plot ninyo. Nag-revgob na kayo, mga kababayan. Pero ano nangyari? Tawag kayo ng tawag sa EDSA ninyo. Rally. Nagsagawa kayo ng maisog. Hindi nyo nga makabuo kayo ng 1,000 sa maisog rally nyo kung wala yung kay Kibuloy eh. Tapos inaari nyo pa yung rally ng iglesia, hindi naman para sa inyo yun. Iba po ang layunin ng Iglesia ni Cristo. Kapayapaan at katahimikan at pagkakaisa. Pero inaari ninyo eh. Sinabi ba ng iglesia na ito ay para suporta kay Sara Duterte lang? Hindi po. Wala pong ganong statement ang Iglesia ni Cristo. Kaya galangin nyo yung sinabi ng Iglesia ni Cristo. Kayong mga DDS, Harry Roque. Yan, sa'yo balakid. Para lang i-shield, pagtakpan ang iyong idolong si Pusit na sinungaling, lukring, at ang sinungaling ay kapatid ng mandarambong. O di ba? Kayo, naniniwala ba kayong balakid si Lukring? Hindi. Ako hindi po. Wala nang bilang si Lukring. Yung kanyang numero sa survey, spaghetting pababa. At kung sakaling matuloy itong impeachment, mga kababayan, at siya ay mabigyan ng penalty ng perpetual disqualification, she's done. Oo, she's done on her political career. Otherwise, a president will fully pardon her. Yun lang ang pwedeng makabalik ulit siya sa pwesto. I-fully pardon siya ng sitting president. Ganun lang. Diba? Hindi porket nag-resign siya, absuelto siya. Hindi po. Pwede pa rin siyang habulin ng criminal charge at patawan ng perpetual disqualification. Dahil doon po sa Republic Act 3109 or otherwise known the Anti-Graft and Corrupt Practice na meron pong penalty ng perpetual disqualification. Meaning, if you are perpetually disqualified, you are no longer able to serve in a public arena. Wala na. So, kiss your political career goodbye pag nangyari yon. O ano, Roque? Balakid ba
Kayo ang balakid sa sambayanang Pilipino. Kayo ang balakid sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Kayo ang balakid sa proyekto ng Administrasyong Marcos dahil sa kakanaratiba nyo, winawalang hiya nyo ang mga magagandang proyekto, mga proyektong nagawa na ng administrasyong ito na sinasabi ninyong masama. Pero ang katotohanan, kayo ang masama dahil panay ang baliktad ninyo. Kung ano yung ginagawa ninyo, binabato nyo sa administrasyong ito. Kaya wag kami, Roque, wag mo kaming lokohin. Ang tanging maloloko nyo lang ay yung mga Duterte duwag supporter. O, di po ba? O now, eto mga kababayan, sa isa nating topic, no? Biruin nyo, yung isang sagip party representative na bumoto ng yes for impeachment, si Representative Caroline Tanchay. Kasamahan po yan ni Marcoleta sa party list na yan. However, akin pong nabasa sa politico.com.ph na ito pa lang si Representative Tanchay, si Caroline, resign na po pala yan. Nag-resign po sa party list way back September of 2024. Ano po siya, yung resignation niya, immediate. Pero napabilang pa rin po siya na nakaboto ng yes for impeachment, no? So hindi ko po alam kung allowed yun, no? Kung pwede pa yun. So yun lang po, nagtataka tayo dahil sabi po ng politiko wala na po siya sa Kongreso at yung resignation niya effective September 2024, which is immediate. Pero ang tanong, napabilang pa rin siya sa pagboto. Baka naman may rules na dapat i-met, no? O yan, siguro hindi pa naman tapos ang 19th Congress, so nandun pa rin siya, kaya allowed pa rin siyang bumoto. Pero si Miss Caroline Tanchay po, bilyonarya po yan, isa po yan na businesswoman. Pero tumatakbo siya ngayon bilang isang representante ng another party list. Hindi na po sa sagip party list ni Marcoleta, no? Ang dahilan siguro ng kanyang pagre-resign sa party list ni Marcoleta, alam nyo na, pero hindi ko po talaga alam. Nag-ano lang pa tayo, nag-iisip lang. Bakit? O magtatanong tayo kay former Representative Caroline Tanchay, bakit po kayo nag-quit sa sagip party list? No, yun lang po, no? So, hindi ko po alam kung allowed yun o ano, pero yun po yung nabasa natin. No? Ulitin lang natin. Allowed pa ba siyang bumoto kung kailan siya ay resign na way back September 2024? Nandiyan po yan sa politiko, no? Yun lang po, nagtatanong lang tayo. Kasi mamaya, i-issue rin yan ng mga Duterte duwag supporter ng mga vloggers. So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.